Si Xi Jinping na po ba ang susunod na tatargetin ni Donald Trump? Sobrang naka-high alert po ngayon ang Beijing, China. Sobrang kinakabahan na po itong si Xi Jinping dahil po nagdagdag po siya ng 10,000 guards para po bantayan po siya. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Now let's do this. 2026 started with a drastic event that sent shockwaves through authoritarian regimes around the world, the arrest of Venezuelan President Nicolas Maduro. It is highly likely that Maduro's capture triggered heightened security measures from the Chinese Communist Party. Reports suggest that Beijing is now on high alert. Grabe. On January 4th, an entrepreneur from Shanghai named Hu Liren posted on X, saying that the capture of Maduro has pushed CCP General Secretary Xi Jinping into a state of extreme fear. Grabe, no? State of extreme fear dahil po dun sa ginawa po ng Amerika, no, doon sa Venezuelan president na 2 oras lang po ay nakuha na nila doon sa Venezuela. Ganun po kabilis. Nanginginig na po pala ang betlog po talaga ito ngayon ni Xi Jinping, no, dahil po doon sa systematikong ginawa ng Amerika sa pagkubkub po ng ganung kabilis lang sa Venezuela. Hu said, "Today, news came out of Beijing that Xi is further strengthening his personal security team. There have been high-frequency movements in military bases around Beijing." Grabe, no, nagtaas po talaga siya ng kanyang mga security guards, no, yung magbabantay po sa kanya ng 10,000 mahigit. Ganun po katakot itong si Xi Jinping. Kaya nga po napansin po natin noon yung nangyari po yun sa Venezuela ay hindi po agad-agad nagkomento itong Beijing o itong si Xi Jinping sa nangyaring sa ginawa po na yon ng Amerika sa Venezuela. And it's estimated that many underground bunker systems in the area are now operational. Ooh! Operational na rin daw po pala ang mga bunker, no, sa China. Ibig sabihin lang po nun, no, talaga pong mayroon pong pangamba itong si Xi Jinping na baka siya na po ang isunod po ng Amerika. Yung mga bunker system po nila, no, para dun siya pwedeng magtago, no? Operational na raw po ang mga bunker sa China. His personal security team. There have been high-frequency movements in military bases around Beijing, and it's estimated that many underground bunker systems in the area are now operational. Xi Jinping's security has always been tight. As the leader of the CCP, his security system includes the Central Guard Bureau, several layers of guards, and underground facilities. There are indeed military bases and a network of bunkers around Beijing, designed during the Cold War for the protection of high-ranking officials. A few years ago, Isipin nyo, no, ang tagal na po palang abandonado ng mga bunker na yon, matagal na panahon na. Tapos ngayon po yung operational na po, biglang-bigla ang mga bunker po sa China nang dahil po doon sa ginawa po ng Amerika sa Venezuela. Naghahanda na po pala talaga ito si Xi Jinping at tagang obvious po na talaga pong siya po ay kinakabahan na. Hindi po siya magdadagdag ng 10,000 security kung hindi po siya nangangamba, no, na baka bigla-bigla na lang pong atakihin din ng Amerika ang China, no? Kaya ito po talaga yung mindset ngayon ni Xi Jinping. Hu Liren mentioned that he knew Xi Jinping was afraid of dying. In 2018, when Xi visited Shanghai, there was a 5-kilometer security perimeter. Hu 5 recalled kilometer. he attended an event where the area within 5 kilometers was cleared. About 20,000 police officers and soldiers were deployed for the security. No security personnel from Shanghai could enter within 1 kilometer of his core protection zone. In recent years, China's economy has been on the brink of collapse, with empty national coffers, a financial crisis with continuous explosions. Ano ba naman, syempre, di ba? Wala na nga siyang kinakaibigang kapitbahay na bansa. Lahat na lang ay kinakalaban. Talaga pong kawawa ang mga mamamayan, mga ordinaryong mamamayan ng China. Hirap na hirap po sila. Ang hirap po makahanap ng trabaho sa kanila. Ang hirap magnegosyo. Kaya nga po karamihan sa kanila nagpupunta po sa Southeast Asia. Particularly po sa ating bansa, sa Vietnam, at kung saan-saan po pong bansa, para lang po sila ay magnegosyo. Dahil po sa mismong bansa po nila ay hindi po sila makapagnegosyo ng ayos. Nalulugi sila at syempre, bagsak ang ekonomiya, wala talagang kwarta. Ganun po yon, kaya po nagmamigrate ang karamihan sa mga Chinese citizen sa ibang bansa para mabuhay lang po sila. A real estate bubble bursting, high youth unemployment, and the livelihoods of people deteriorating. Tama. Anti-corruption efforts have only led to more corruption. This has led Xi Jinping to repeatedly emphasize preventing and resolving major risks, and security upgrades have become a regular practice. If the U.S. can easily topple a regime in South America, Xi Jinping is likely concerned that similar tactics could be used in China. O, di ba? Ang linaw po nun, no? Kung nagawa daw ng Amerika na mangkubkob
loob ng bansa sa Latin America, pwedeng-pwede rin pong mangyari yun sa China. No, kaya po ganyan na po kahigpit ang security ngayon ni Xi Jinping, no? America, Xi Jinping is likely concerned that similar tactics could be used in China. Yes. Hence, further upgrading the security system became an inevitable response. Why does the Maduro incident make Xi Jinping fearful? The core reason is that it demonstrated America's ability under President Trump to directly decapitate hostile regimes. For a long time, CCP leaders have relied on a vast security system, military and intelligence agencies to maintain their rule. Ayun nga lang nga yung, di ba, yung military, defense system nila. Yun nga yung pumalpak. Isipin nyo, no? Nag-spend ka ng bilyong dolyar para lang bumili dito sa China ng missile defense system na alam mong magpoprotekta sa bansa mo. Tapos yung nagkaroon ng aberya, hindi gumana. hindi na depensa ng iyong bansa, no? Kaya record breaking nga, 'di ba? 2 oras lang po ay nakubkob na nila ang Venezuela at nakuha si Maduro. Kasi nga po palpak ang mga missile system, defense system na binili ng Venezuela galing sa China at sa Russia. Nakakahiya po talaga. Sobrang lahat po, no, lahat po ng bansa halos, lalo po yung mga hindi kasundo ng China ay tinatawanan po itong China. Kasi pwede po talaga mangyari yan eh. Ibig sabihin, di ba, kung ngayon po ay naghahanda po itong si Xi Jinping na magtago sa bunker nila na dati pong abandonado at bigla-bigla na lang po ngayon ay operational na dahil sa ginawa ng Amerika, dito po natin mapapatunayan na wala rin po talaga siyang tiwala sa sa kanilang defense missile system. Ganun po yun. Kaya po talaga, hirap na hirap itong si Xi Jinping, no, na i-express yung sarili niya ngayon dahil sobrang natatakot na po siya. Kasi nga po ito pong Amerika po ngayon sobrang beast mode, no? Sunod-sunod na po to, lahat po talaga ng hindi susunod sa gustong mangyari ng Amerika patungkol lalo sa droga dahil po kumakalat na rin po sa Amerika yung fentanyl, yung mga cocaine. Kaya nga po lahat po sa Latin America, halos yung 3 malalaking bansa ay winarningan na po talaga ni Donald Trump. 'Di ba, yung Cuba, Colombia at ang Mexico. Kaya ngayon po, syempre, alam naman po natin yung fentanyl ay mas maraming nanggagaling dito sa China. Malamang kaya itong si Xi Jinping natatakot na talaga na pwedeng gawin talaga ng Amerika yung ginawa ng Amerika sa Venezuela, pwede niyang gawin sa China. They believed that as long as domestic control is secure, the regime will remain stable. However, the Maduro incident showed a new possibility. External forces can bypass these defenses and implement a decapitation strike. Yes. During the 2024 presidential campaign, Trump made explosive statements that if China invaded Taiwan, he would bomb Beijing. After returning to the Diba? Noon pa palang nangangampanya pa si President Trump, sinabi niya na pala yun na kapag ginalaw mo Xi Jinping ang Taiwan, bobombahin namin kayo. Di ba? Kaya pala talagang mulat sa pool ay puro na lang military drill, simulation, puro pagbabanta, puro pananakot lang ang ginagawa ni Xi Jinping sa Taiwan. 'Di ba? Lagi ko pa nga po sinasabi sa inyo, 'di ba? Yung Taiwan po ay malaki pa po ang ating Luzon. Napakaliit po ng Taiwan. Ito na po pala nasagot na natin kung bakit hindi pa rin po inaatake ng China ang Taiwan mula noon hanggang ngayon. Dahil po pala nagbitaw na pala ng ganung salita itong si Donald Trump na kapag ginalaw mo yung Taiwan, bobombahin namin kayo. Kasi nga po kaalyado, sangkan dikit po talaga rin ng Amerika itong Taiwan. White House in 2025, Trump unexpectedly ordered a strike on Iran's nuclear facilities. Now, with Maduro captured alive, Secretary of State Marco Rubio emphasized that when Trump says he's serious about something, he's serious. Real talk, no? Real talk po yun, no? Kapag po talaga sinabi ni Donald Trump, ni President Trump, ay ginagawa po talaga niya. Diba? Nakakagulat talaga. Pero sistematiko po yun, talaga pong planado. Pinakita rin po talaga yung mga pictures po nila nun, no? Yung kumbaga yung behind the scene nun, bago atakihin yung kumbaga ilang months o ilang weeks pa po na pinagplanuhan muna nila kung paano nila atakihin yung Venezuela, no? Ang galing. Delta Force po ang umatake doon at talaga pong walang nagawa ang mga missile defense system na galing po sa China at sa Russia. Kaya nga po nakubkub ng ganun kadali ng Amerika itong Venezuela.
State Marco Rubio emphasized that when Trump says he's serious about something, he's serious. These actions collectively strengthened America's credible deterrence. Trump doesn't just make threats, he Yes. follows through. Yes. Overseas commentators like Hu Liren believe that Maduro was captured alive rather than being directly eliminated in order to extract testimony and target bigger objectives. Ang kaibahan lang po talaga kasi dito sa pagkubkub ng Amerika sa Venezuela ay hindi po to digmaan na parang yung sa Ukraine sa Russia na talagang naglalaban po yung dalawang bansa. Hindi po ganun. Sa mga hindi po nakakaalam, no? Ginawa po yan ng Amerika kasi po nakailang warning na po sila dito po kay Maduro na ayusin niya yung pamumuno niya para masiwata o mapigilan ang kumakalat na factory ng droga sa Venezuela kasi nga po malaking naaapektuhan na ang Amerika na nag-e-export po ng mga droga, no, illegal na droga from Venezuela to Amerika. Marami na pong na talaga napeperwisyo sa Amerika. Matagal na po siyang winawarningan. Tapos nagyabang patungkol si Maduro, sige kunin niyo ako, parang ganoon, parang nagmamayabang siya dun sa Amerika. Eto na nga po, napikan na yung Amerika, kaya po nila kinubkob ang Venezuela at hinuli o kinuha itong si Maduro. Kasi nga po, ayaw sumunod at talaga pong perwisyo na talaga yung droga na yan dyan sa Venezuela. Isipin nyo, no, nagbunyi po ang milyong-milyong mga mamamayan ng Venezuela dahil po sa ginawa ng Amerika na yan. Talaga pong sabi nila, breath of fresh air daw yung ginawa ng Amerika. Nakakahinga na po sila ng maluwag ngayon. Talaga pong malaking pagbabago yung mangyayari sa Venezuela. Hindi po yan normal na gera, no, na naglalaban dalawang bansa. Hindi po ganun. Ginawa po yan ng Amerika na umatake o talaga pong kinubkob ang Venezuela para po turuan ng leksyon itong si Maduro. Dahil nga po kumbaga parang kinukonsinti o talaga pong kasabwat pa talaga siya para sa pagpoproduksyon ng droga. Isipin nyo yon. Kaya nga po pati po ang Mexico, di ba? Binawalan din o pinagbantaan din ni Donald Trump kasi nga po laganap din po ang droga sa Mexico. Grabe po yung cartel doon, yung Mexican cartel. Kaya nga po iisa-isahin na po yan ni Donald Trump at alam po natin na kapag sinabi niya ay gagawin niya. Kaya itong si Xi Jinping ngayon ay kinakabahan na. Real talk. Overseas commentators like Hu Liren believe that Maduro was captured alive rather than being directly eliminated in order to extract testimony and target bigger objectives, such as the CCP's subversion strategy in South America, the drug trade, and illicit money. When Maduro confesses in the New York court about Venezuela-China cooperation, it could implicate even higher levels of the CCP. Tama. Beijing's response also reflects this tension. The Chinese Foreign Ministry strongly condemned the U.S. military's actions as hegemonic. China is deeply shocked by the US's reckless use of force against a sovereign country and its president and strongly condemns it. Calling it a violation of international law and demanding Ang kapal ng muka, no? Ang kapal ng muka. Violation daw ng international law. At nung sinabi nito, di ba? Yung ano nga raw, no? Pag reckless use of force against a sovereign country. Ang kapal ng muka nilang sabihin yun. At yung ang kapal ng muka nilang sabihin na lumalabag daw sa international law itong Amerika. Samantalang napaka-ironic ng sinasabi nila yan, sila ang pasok ng teritoryo na may teritoryo, lalong na po sa atin sa West Philippine Sea, at hinaharas po tayo. Binabangga-bangga tayo, wina-water cannon tayo. Di ba po? At may yung nakaraan, di ba? Alam, paulit-ulit na po tayo, may naputulan pa ng daliri sa ating hanayin sa ating PCG. Di ba po? Kaya ngayon, itong sinasabi ngayon ni Xi Jinping o ng China, sobrang ironic. Di ba? Ang kapal ng mukha nila para mismong sa bunganga nila manggaling to. Di ba? Eh sila mismo ang gumagawa niyan ng illegal na yan at sila mismo ang hindi sumusunod sa international law mula sa pool, lalong-lalo na po sa UNCLOS. military's actions as hegemonic, calling it a violation of international law, and demanded the immediate release of Maduro. On January 5th, Xi Jinping, during a meeting with foreign guests, indirectly criticized unilateral bullying for severely disrupting international order. Talaga na lahat po ng sinasabi nila ngayon ay sobrang ironic. Bullying daw yung ginagawa ng Amerika. Unilateral bullying. Samantalang sila po ang bully sa buong South China Sea. Nambubuli sila. Binibuli nila ang Japan, tayo, India, South Korea, lahat na po talaga dyan. Sa buong South China Sea, pasok sila ng pasok sa may teritoryo na may teritoryo. Diba? Ang kapal lang mukha nilang sabihin na bully itong Amerika. Diba? Kasi po sila po talagang numero unong gumagawa niyan mulat sa pool. Yung pangbubuli na yan at lahat po ng mga namutawi sa labi nila sa statement nila na to,
Sila ang dapat, no? Sila ang dapat tamaan ng mismong sinasabi nila na yan. This was in line with the condemnations from countries like Russia and Iran, but China did not take any substantive military action, limiting its response to diplomatic rhetoric. However, this verbal protest couldn't mask the awkwardness. Xi Jinping's special envoy, Chiu Xiaoqi, had just visited Venezuela on January 2nd, reaffirming the strategic partnership with Maduro. The very next day, Alam niyo rin kung bakit talagang nanggagalaiti rin itong China sa ginawa ng Amerika sa Venezuela. Kasi nga malaki yung investment nila ng langis, 'di ba? Diyan sa Venezuela. So, kung wala na si Maduro, bagsak ang negosyo nila. Isipin niyo 'yon, mawawalan ng mga supply, sabi nga ni Donald Trump, 'di ba? Mawawalan ng supply ang Cuba, ang Colombia, yung China, po patay ang negosyo nila kasi wala na si Maduro, nahuli na. Hahawakan pa ngayon o hawak na ng Amerika ngayon pansamantala ang Venezuela hanggat wala silang nakikitang mapagkakatiwalaang leader. Kaya po, talaga pong bagsak na nga ang ekonomiya ng China, lalo pang babagsak ang negosyo nila dyan sa Venezuela. Dahil wala na nga yung kachokaran nila na yan si Maduro. Hinuli na at kinulong na doon sa New York. U.S. military launched an operation to topple the regime, and Chinese intelligence failed to predict the American move, leaving the delegation led by the nose. More importantly, the Maduro incident reinforced the seriousness of Trump's red line. Refusing to compromise could lead to political elimination. Yes. What makes the Maduro capture more intriguing is the comment made by U.S. Vice President J.D. Vance. Vance wrote on social media, "Maduro was the newest person to find out that President Trump means what he says." Grabe, no? Kumbaga sa Tagalog, ito daw si Maduro yung talagang bagong taong nakakaalam ngayon na kapag sinabi ni Donald Trump ay seryoso siya at gagawin talaga niya. Kumbaga, nasampulan, na-corner itong si Maduro, no? Kaya nga po, ito ngayon si Xi Jinping ngayon ay talaga pong kinakabahan na. Kasi nga po, kung nagawa nga naman ng Amerika yon sa Venezuela, hindi imposibleng mangyari o gawin din yan ng Amerika sa China, di ba? At lalong-lalo po ngayon, wala talagang totoong kakampi ang China dito po sa Asia. Napapalibutan po siya ng mga kaaway niya. Kasi nga yung sinasabi natin, di ba, hindi imbis na mag-ipon siya ng kakampi o kaibigan, nag-ipon itong China ng kaaway. Ayan na po ang karma. Sabi na nga natin, di ba, noong araw pa, na darating ang panahon, magkakaroon ng katapat itong China at matatapos ang karir o talaga ng gobyerno ni Xi Jinping. Ito na nga po, nagsisimula na talaga pong itong si Donald Trump po ay talaga pong beast mode na. Vance's statement actually reveals an inside story. Many people think Trump acts on impulse, but if you closely study his style, you will see that he is in fact an extremely shrewd deal-maker. Before flipping the table, he usually leaves his opponent a way out, a dignified exit route. Vance clearly pointed out that before Maduro's capture, President Trump had offered him multiple ways out. Isipin niyo, 'di ba, hindi basta-basta ginanyan yung Venezuela o si Maduro. Maraming deal na ginawa itong si Donald Trump. Tandaan niyo po ang presidente po ng Amerika ay negosyante. Businessman po 'yan. 'Di ba po? Nakikipag-business deal siya, negotiation siya. Kay Maduro, marami siyang deal na sinabi, ito, ganyan. Pero nagmatigas itong si Maduro, kaya ayan ang kinahinatnan. Hindi yan basta-basta na lang napagtripan na ni Donald Trump, inatake bigla yung Venezuela. Walang ganun. Matagal pong pag-uusap yan at alam niyo naman po, di ba, nagmalaki si Maduro at talaga pong minaliit ang Amerika. Sabi niya, come and get me. Parang ganun pa yung dating ng sinabi ni Maduro. Ayan na nga, come and get me. Ayan na. Nakuha talaga siya ng ganun-ganun lang. Nakakahiya dahil nakakahiya na nga tong si Maduro sa nangyari sa kanya. Nakakahiya pa tong China at tong Russia kasi nga hindi nila nadepensahan o napagtanggol yung kaalyado nilang bumili ng bilyong dolyar na missile defense system sa kanila. The Trump administration accused Maduro of running a drug cartel, trying to use drugs, money, and ideology to export instability to the core figures of hostile regimes in the U.S. The logic of the Americans is straightforward. Drug trafficking must stop, and stolen oil must be returned to the U.S. If Maduro could meet these two demands, there would be room for negotiation. Ayun na nga, lalong nanggagalaiti ngayon si Xi Jinping. Dahil nga yung langis, sinabi daw, yung langis daw ng Venezuela ay mapupunta na sa Amerika. Yun talaga pinakamatinding dago kay Xi Jinping. Bagsak ang negosyo. 'Di ba? Ang laki po kasi ng napapakinabangan nila sa Venezuela. Ang dami pong nasusuplayan nun. Ganun po katindi, bilyong dolyar yung oil. Kaya ngayon, wala na. Naglaho na parang bula yung bilyong dolyar na pera o negosyo ng China dyan sa Venezuela. There would even be a soft landing for his personal future.
Reports show that months before the operation, the U.S. secretly contacted Maduro's close allies and presented conditions. If he stopped drug trafficking and returned the oil resources, the U.S. would discuss debt restructuring, provide personal security guarantees, and even allow him to flee to a third country. So why was Maduro blindsided? There must have been a lot of intelligence warfare, Grabe, oh. subversion, and private contacts involved. Maduro thought he had strong support around him, but little did he know that under the powerful U.S. intelligence push and tempting offers, he had likely already become isolated. Yan ang hirap, no? Nakita niyo naman yung postura niya dyan, no? Parang alam na natin, no? Parang nangyari din sa Pilipinas yan, di ba? Come and get me, ganun, no? Di ba? Ayan na. Kala niya hindi siya, hindi siya magagapi. Ayan na. 'Di ba? Eh, hindi natin alam na bawat tao meron pong mas malaki sa atin o mas malakas sa atin. No, kailangan po hindi po natin ilalagay ang ating kayabangan sa utak. Hindi po lagi tayo nasa top, 'di ba? Tandaan po natin na always laging mayroong mas higit sa atin sa lahat ng kakayanan natin. Ganun po 'yon. Lalong-lalo na po syempre number 1, ang Panginoon. Hindi po natutulog ang Diyos. Alam ng Panginoon kung gumagawa ka ng masama o hindi. Darating ang panahon talaga pong matatapos ang maliligayang araw mo. Tulad na nangyari dito kay Maduro. Nagulat na lang sila na biglang-bilang, 'di ba? Pinag-celebrate pa sila ng New Year, tapos biglang-bigla silang kinubkob at yun nga, nakakuha siya bigla ng Amerika ng ganun lang kadali. U.S. intelligence push and tempting offers, he had likely already become isolated. Rubio confirmed in an ABC interview that Maduro was offered multiple generous proposals, including economic aid for a peaceful transition. 'Di ba? Ang dami pala talagang inoffer sa kanya eh. 'Di ba? Para solusyonan niya talaga yung droga. Pero hindi. Siguro marami talagang kumbaga siya yung nasa likod din ng droga sa Venezuela. Kumbaga pag malaking pera kasi yan eh. Kung tutuusin, di ba? Tapos ikakalat mo worldwide. Ano yan? Talagang bilyong dolyar talaga yung kikitain nila dyan. Kaya karamihan po sa Latin America, no? Yung mga bansa, mga Brazil, Cuba, Mexico, talamak po talaga ang droga dyan. Yung drug trade dyan. Parang kumbaga, lalo po sa Mexico, halos yung mga cartel na po ang nagpapatakbo ng Mexico halos. Wala rin pong magawa halos ang gobyerno ng Mexico. At syempre, dito na rin po sa iba't ibang bansa na to sa Latin America. Kaya nga po napipikon na po itong si Donald Trump, winarningan na po lahat halos yan. No, kaya matatapos na po talagang karir ng mga yan at hindi po natin alam at hindi rin alam ng mga bansang to, talaga po nakikita po natin na hindi po talaga nagbibiro ang Amerika o si President Trump. Gagawin po talaga niya kapag sinabi niya. Ayun lang po, no? Kasi po masyado na pong mahaba to. Nakita na po natin kung gaano po kaduwag na ngayon itong si Xi Jinping. Talaga po nagdagdag na po siya ng kanyang mga security at yung talaga pong matagal na pong abandonadong bunker nila noong araw pa ay ngayon po aktibo na. Kasi nga po kinakabahan siya na baka nga naman ang China na ang pwedeng isunod ni Donald Trump na kubkubin. Maraming salamat kung nakaabot ka dito. Huwag mong kalimutan mag-subscribe kung gusto mo ating reaction video. Mag-like ka na rin. Ingat ka. God bless and peace out. Bye.